Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon! Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisahan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. "Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapa sa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipunin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ng ubasan sa mga ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga Katola Kids! Ngayon po ay ang ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating mabuting balita, ipinapahiwatig sa atin na ang buhay natin ngayon ay hindi kailanman dapat nating pag-ariin. Ito'y nagmula sa Diyos at siya ay may karapatan kunin ito sa kanyang nakatakdang oras at ayon sa kanyang kalooban. Kaya ang buhay na ipinagkaloob niya sa atin araw-araw mula sa pagbangon hanggang sa pagtulog ay ipinagkatiwala niya upang ito ay magbunga ng kabutihan, pagmamahal, kagandahang asal, katarungan at kapayapaan. At mula sa mga aral na iyon ay natitiyak na nagahari ang Diyos sa ating buhay. May kasabihan tayo, ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan ay walang patutunguhan. Mga Katola Kids, madalas tayong makalimot lumingon sa tunay nating pinanggalingan dahil sa pansariling kagustuhan ang sa atin naging hari-harian. Sa mundong ating hinaharap, kung gawin mo ay di ayon sa kalooban ng Diyos, higit na ikaw ang matapang, ikaw ang sikat at ikaw ang makapangyarihan. Bakit? Dahil takot tayong mayapakan ang ating pagkatao. Takot tayo sa pagkatalo. Kung kaya't hangad natin ay papuri ng mga tao, ngunit higit na hindi ang papuri ng Diyos. Sana'y matututo tayong manindigan sa kabutihan. Iwasan ang laging paghatol sa marahas na pamamaraan. Huwag maging padalos-dalos sa paghusga at pagkilos. Lingunin at alalahanin natin na tayo'y nilikha kawangis ng Diyos.
di lamang pisikal, gayon din sa puso't kalooban. Siya ay nagtiwala sa atin, kaya't sana tayo'y matuto ring magtiwala sa Kanya. Dahil talagang totoo na dito natin mararanasan ang tunay na kapayapaan.